High school days. Ang gwapo talaga ni Cyrus. Tili ng mga babae habang nakatingin kay Cyrus na nagbabasketball. Inayos si Phoebe ang makapal na salamin habang lihim na nakatingin kay Cyrus Yoko. Ito ang captain ball ng basketball team ng eskwelahan nila. Heartthrob dahil sa gwapo nitong mukha. Mabait din ito, palangiti, matulungin at palakaibigan kaya maraming babae ang nagkakagusto sa lalaki at isa na nga si Phoebe doon. Tumingin sa gawin niya si Cyrus. Ngumiti at kumaway ito. Itataas sa sana niyang kamay para kumaway pabalik dito pero natigilan siya na magsitilian ng mga babae na nasa likod niya. Oh my gosh! Kumaway sa akin si Cyrus! Natawa ang kasamang babae nito. Ano sa'yo? Sa akin kaya? At nagsimula na nga mag-away ang mga babae para lang sa kaway ni Cyrus na hindi naman nila alam kung para kanino talaga. Natawa na lang si Phoebe na mapakla. Oo nga naman. Bakit nag-assume siya na kakawayan siya ng isang Cyrus Yoko? Sino ba naman siya? Siya lang naman si Phoebe Kalaika, ang nerd ng eskwelahan nila. Wala nga ni isang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil sa pagiging manang niya. Napabuntong hininga na lang siya. Oh well, masaya na siya dahil kahit sa malayo ay nakikita niya ang kanyang ultimate crush. Pagkatapos ng high school ay hindi na muling nakita ni Phoebe si Cyrus. Hindi na kasi siya nakapag-college dahil kulang sila sa pera habang si Cyrus naman ay huli niyang balita ay nasa Maynila nag-aral. Siguro nga'y hanggang doon na lang ang fantasy niya sa lalaki. Phoebe. Nabalik sa ulirat si Phoebe at napatingin sa kanyang amo na si Cindy. Pwede mo bang linisan ang kwarto ng anak ko? Dadating kasi siya mamaya. Tumango naman si Phoebe at ngumiti. Yes, ma'am. Kagad siya nagtungo sa kwarto ng anak ng kanyang amo. 2 taon na siya bilang katulong sa bahay na ito at ni minsan ay hindi pa niya nakikilala ang anak nito. Nasa Maynila kasi daw ito at busy sa trabaho. Ibang katulong ang naglilinis sa kwarto na lalaki pero ngayon ay siyang inutusan. Hindi naman madumi ang kwarto. Nag-vacuum lang siya para mawala ang mga alikabok. Habang naglilinis, ay natigilan siya ng mapatingin sa isang picture frame na nasa bedside table. Kinuha niya ito at hindi niya magawang iiwas ang tingin sa lalaking nasa picture frame. Si Cyrus Yoko to ah. Napatingin siya sa pinto na makarinig siya ng busina ng sasakyan. Binalik na niya ang picture frame at mabilis na lumabas ng kwarto. Bumaba agad siya at nagpunta sa sala. It's so good to see you, Cyrus, anak. Halos mahigit ni Phoebe ang hininga niya na makita si Cyrus na kayakap ang kanyang amo. Anak? Napatakip siya sa bibig. Anak ng amo niya ang long-time crush niyang si Cyrus? Alam niyang Yoko ang apelyido ng amo niya pero hindi niya inaasahan na anak pala nito si Cyrus. It's good to see you too, Mama. Kumalas ito mula sa pagkakayakap at napatingin kay Phoebe dahilan para kumabog na mabilis ang puso niya. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang epekto ng lalaki sa puso niya. Nagagawa pa rin itong patibukin na mabilis ang puso niya. Ilan taon na silang hindi nagkikita pero hanggang ngayon ay mahal niya pa rin ang lalaki. Napatingin naman si Cindy kay Phoebe. Oh, Phoebe, halika. Ipapakilala kita sa anak ko. Lumapit si Phoebe sa babae nang senyasan siya nitong lumapit. Siya nga pala yung katulong na kinukuwento ko sa iyo, anak. Bahagyang nagulat si Phoebe. Ano? Kinukuwento siya nito kay Cyrus? Phoebe, siya naman yung anak ko, si Cyrus. Gustong sabihin ni Phoebe na kilala na niya si Cyrus. Kilalang kilala. Hindi lang kilala kundi matagal na niyang mahala. Napatitig siya kay Cyrus at ngumiti. Magandang araw po, sir. Ikinagagalak ko kayo makilala. Bahagyang yumuko si Phoebe. Gusto man niyang sabihin na nasa iisang eskwelahan lang sila noong high school ay hindi naman niya magawa. Sigurado naman kasi siya na hindi siya kilala na lalaki. Sa dinami-rami ba naman kasi ng mga magagandang babae na nagkakagusto dito ay hindi talaga siya nito tatapunan ng tingin. Hi Phoebe, it's nice to finally meet you. Nagulat si Phoebe at napatingin kay Cyrus nang hawakan itong kamay niya para makipagkamay. Alam mo bang madaming naikwento sa akin si Mami tungkol sa'yo? Hindi nakapagsalita si Phoebe kaya ngumiti si Cyrus.
Huwag kang mag-alala, puro naman magaganda na ikukwento niya sa akin tungkol sa'yo. Hindi pa rin nakapagsalita si Phoebe kaya sumingit na si Sandy. Halika sa pagkainan anak, alam ko napagod ka sa biyahe. Phoebe, pakihanda naman ng mga pagkain. Tumango naman si Phoebe. Opo ma'am. Diretso lang ang lakad ni Phoebe at hindi niya magawang tignan si Cyrus. Nang makapasok sa kusina ay napahawak siya sa kamay niya kung saan hinawakan ni Cyrus. Inamoy niya ang kamay. Ang bango at ang lambot ng kamay niya. Kinikilig si Phoebe. Sa wakas ay nahawakan niyang muli ang kamay ng lalaki. Huli niya itong nahawakan ay nung high school pa sila. Nang minsan tamaan siya ng bola, si Cyrus pa mismo ang nagdala sa kanya sa klinik. Dahil nga sa nangyaring yun, ay minahal na niya ng tuluyan ang lalaki. Napapailing na lang si Phoebe. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang itago ang nararamdaman niya lalo na't anak pala ito ng amo niya. Napabuntong hininga na lang siya. Parang bumalik sa pagiging teenager si Phoebe. Kinikilig habang nakatingin kay Cyrus na ngayon ay naglalaro ng basketball sa courtyard ng bahay nito. Ang gwapo ni Sir Cyrus no? Napatingin si Phoebe kay Sam kasama niya sa trabaho. Ngumiti lang siya sa babae. Alam mo, napakaswerte na magiging girlfriend ni Sir. Maliban sa mayaman, gwapo, mabait ay mayami pang katawan. Tignan mo naman no. Tinuro ni Sam ang katawan ni Cyrus. Wala kasi itong damit pang itaas habang naglalaro. Yummy! Natawa na lang si Phoebe habang naiiling. Anong ginagawa niyo dyan? Napalingon sila kay Manang Helen, ang mayordoma ng bahay. Wala po Manang. Mabilis na umalis si Sam at naiwan naman si Phoebe. Napapailing naman ang matanda. Phoebe, ikaw na muna mamalengke ngayon. Ito ang pera at ang listahan. Tumango naman si Phoebe at kinuha mga ito. Sumakay ka na lang din ng tricycle dahil wala si Berto ngayon. Sige po, Manang. Umalis na rin si Phoebe at nagpunta sa palengke. Mga gulay, iilang karne at isda lang naman ang pinamalengke niya. Naglalakad siya habang nag-aabang ng motor. Napabuntong hininga siya dahil ilang minuto na siya nag-aabang pero wala pa rin siya nakikita. Ineng! Ay, mangkukulam! Napahawak si Phoebe sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Napatingin siya sa isang matandang babae na siyang kumalabit sa kanya. Ay, sorry po Lola. Hindi po kayo yung tinutukoy ko. Nagugulat naman po kasi kayo eh. Ngumiti naman ang matandang babae. Ayos lang. Medyo nahiya naman si Phoebe. Kung titignan niyang matanda ay may magulo itong buhok, medyo kuba na, nakasuot na mahabang palda at may bitbit na maliit na bote. Baka gusto mong bilhin ito. Ipinakita ng matandang babae ang maliit na bote. Straight ang leeg ng bote at bilog naman sa ibaba. Para itong potion sa mga magical movie. Napakunot ang noo sa Phoebe at na-curious sa laman ng bote. Ano po ba yan, Lola? Gumiti ang matanda. Nakita niya nangingitim na nitong mga ngipin. Gayuma. Napatingin si Phoebe sa matanda. Ihahalo mo lang ito sa kape o kaya ay sa juice o sa kahit anong inumin at ipapainom mo sa lalaki na gugustuhan mo. Habang nakatitig ka sa kanya ay mamahalin ka niya. Napalayo si Phoebe. Uwe, hindi nga. Natawa si Phoebe. Si Lola naman, pinaglolo ko mo pa ako eh. Hindi naman totoong gayuma na yan eh. Umiling-iling ang matanda. Totoo ang gayuma, iha. Hindi pa rin makapaniwala na tinignan ni Phoebe ang matanda. Ito nga ang dahilan kaya na-inlove sa akin ng yumao kong asawa. We, natawa na lang ang matanda. Oo nga, bakit hindi mo subukan? Kapag hindi totoo ay balikan mo ko. Kinuha ni Phoebe ang bote at napatitig dito. Kulay pink ang likido na para bang umiilaw pa. Yung mga nakikita niya sa fantasy movies, ganon ang itsura ng likido. Magkano naman to? 300 lang. Nanlaki ang mga mata ni Phoebe. Ano? 300? Para sa gayuma na ito, 300? Ang mahal naman Lola, wala man tawad. Umiling ang matanda at hinawakan ng kamay ni Phoebe. Anak, wala ang pera na yan kung mapapasayo naman ng lalaking mahal mo. Ayaw mo bang mahalin ka niya? Napatitig si Phoebe sa bote. Sige na anak, kunin mo na.
Nakakasiguro ako na mamahalin ka rin na lalaking mahal mo kapag napainom mo na siya niyang gayuma. Hindi naman naniniwala si Phoebe sa gayuma, pero hindi niya alam kung bakit kinuha niya ang gayuma. Binayaran niya ng 300 ang matanda. Naging malaki ang ngiti nito. Enjoy! Napakunot ang noo si Phoebe. Enjoy? Itatanong na sana niya ang matanda pero bigla ito nawala. Bigla tuloy siyang kinilabutan dahil mag-isa na lang siya at walang katao-tao sa lugar. Nagmamadali na lang siyang umalis. Kinagabihan ay nakita ni Phoebe si Cyrus. Sir, gusto niyo po ng kape? Napatigil naman sa paglalakad si Cyrus at napatingin sa kanya. Kape? Tumango-tango naman si Phoebe. Sorry, baka hindi ako makatulog kapag uminom pa ako ng kape. Napakamot naman sa noo sa Phoebe. Oo nga pala no. Gusto na kasing itry ni Phoebe ang gayuma na binili niya sa matanda. Gusto niyang malaman kung na-scam ba siya ng matanda o hindi. Sige sir, good night. Aalis sana si Phoebe nang hawakan siya ni Cyrus sa kamay. Napatingin naman siya dito. Ayoko ng kape pero pwede mo ba akong timplahan ng gatas? Sa gayon, masarap ang tulog ko. Napatitig si Phoebe kay Cyrus at tumango. Ngumiti naman ito. Pakayati naman sa kwarto ko, salamat. Napatitig si Phoebe sa likod ni Cyrus. Pumunta siya sa kusina at mabilis na naglagay ng gatas sa baso. Kinuha niya mula sa bulsa ang bote na may gayuma. Tinitigan niya muna ito. Sana maging effective ka. Kinakabahan si Phoebe na nilagyan ng gatas at saka hinalo ito. Huminga siya ng malalim. Wala naman siyang masamang intensyon sa lalaki. Masama ba kung pangarapin niyang mahalin din siya na lalaking matagal na niyang mahal? Nagpunta na siya sa kwarto ni Cyrus. Kumatok muna siya. Bumukas ito at bumungad sa kanya si Cyrus na basa pang buhok. Napalunok siya na mariin. Ito na po yung gatas niyo, sir. Napalunok na mariin si Phoebe at hindi niya maiwasan na mapatingin sa dibdib na lalaki na natatabunan ng roba nito. Salamat, pasok ka muna. Ha? Natawa naman si Cyrus. Pakilagay na lang sa mesa kasi magbibis pa ako. Nilaparan pa ni Cyrus ang pinto at nagpunta sa cabinet. Pumasok naman si Phoebe. Sinara niya ang pinto at nilagay sa bedside table ang gatas sa baso. Halos mahugot niyang hininga nang maramdaman niya ang katawan ng lalaki mula sa likod niya. Kinuha nito ang gatas. Napalunok siya na mariin dahil nararamdaman niyang init ng katawan ng lalaki mula sa likod niya. Hindi magawa ni Phoebe na humarap sa lalaki. Halos naninigas na nga siya sa kinatatayuan niya. Inalapag ni Cyrus ang baso na wala ng laman. Napatingin siya kay Cyrus. Nagkatitigan silang dalawa. Please, umeffect ka. Umeffect ka. Sabi ni Phoebe sa kanyang isip. Dapat siya makita na lalaki pagkatapos itong inumin ng gayuma. Sir? Ngumiti si Cyrus. Just call me Cyrus. Halos magkaedad lang naman tayo eh. Napalunok na mariin si Phoebe. Sige, Cyrus. Napahawak si Cyrus sa kanyang ulo. Anong nangyayari? Bakit biglang uminit? Umatras si Cyrus. Nag-alala naman si Phoebe. Ayos ka lang, Cyrus? Hinawakan ni Phoebe ang braso ni Cyrus at nagulat siya nang bigla siyang hawakan ito. Cyrus? Umeffect na kaya ang gayuma sa lalaki? Nagulat si Phoebe nang hawakan siya sa batok ni Cyrus at halikan sa labi. Hindi siya nakagalaw. Napasinghap siya nang hawakan siya ng lalaki sa likod at masinila papalapit dito. Napapikit na lang din siya at sinabayan ng halik na lalaki. Nakaramdam siya ng init ng katawan. Ngayon nga lang ito naramdaman. Niyakap niya ang batok na lalaki. Bahagya siya napasinghap nang buhatin siya ni Cyrus. Niyakap niya ang bewang na lalaki gamit ang hita niya. Mas lumalim pang paghahalikan nila. Lumalabas na rin ang mga ungol nilang dalawa habang naghahalikan. Lumalakbay na rin ang kamay ng lalaki sa kanyang katawan. Naramdaman na lang ni Phoebe ang malambot na kama sa kanyang likod. Humiwalay si Cyrus at mabilis itong hinubad ang t-shirt ito. Napalunok na mariin si Phoebe nang makita magandang katawan ng lalaki. Wala sa sariling hinawakan niya ito. Do you like it? Napalunok si Phoebe habang tumatango.
Hinubad ni Cyrus ang kanyang suot sa salamin. Hinaplos ito ang mukha niya. Ang ganda mo, Phoebe. Napatitig si Phoebe sa mga mata ni Cyrus na para nagliliyab habang nakatingin sa kanya. Teka, umepekto kayang gayuma sa lalaki? Mukha kasing hindi naman ito magiging ganito kung hindi umepekto ang gayuma. Naging maganda na siya sa paningin ng lalaki. Hindi na nakasagot si Phoebe nang halikan na naman siya sa labi ng lalaki. Nagiinit na ang katawan niya. Wala na siya sa katinuan at kusa na niyang isinuko ang bataan. Nagising si Phoebe, masakit ang buo niyang katawan. Hindi ba naman siya tinigilan ni Cyrus hanggang sa hindi maubos ang lakas niya? Napatingin siya kay Cyrus na mahimbing nang natutulog. Napalunok siya. Naging effective kaya talaga ang gayuma na binigay ng matanda? Napapailing na lang siya. Umepekto man o hindi, ay masaya na siya. Kahit natutulog pa ang lalaki ay lumabas na si Phoebe. Kahit na may nangyari na sa kanila ay hindi niya pwedeng kalimutan na katulong pa rin siya sa bahay na ito. Dahil madaling araw pa ay siya palang ang gising. Uminom siya ng malamig na tubig. Parang natuyo ang lalamunan niya sa kakasigaw kagabi. Napatakip siya sa bibig nang maalala na naman ang ingay niya. Sa buong buhay niya ay kagabi lang siya naging maingay ng ganun. Nakakabaliw ba naman kasi ang ginawa ng lalaki sa kanya? Napatakip sa mukha si Phoebe. Nagiinit na naman ang mukha niya. Nahihiyaman siya ay masaya pa rin siya. Napapailing na lang siya. Nababaliw na yata siya. Phoebe. Napatingin si Phoebe kay Cindy. Pakitawag naman si Cyrus para kumain na. Napaturo si Phoebe sa kanyang sarili. Ako po? Tumango naman si Cindy. Bakit? May problema ba? Mabilis sa umiling si Phoebe. Wala po mama. Sige po, tatawagin ko na po si Sir Cyrus. Umalis na si Phoebe at nagpunta sa kwarto ni Cyrus. 1 minuto na siya nakatayo sa harap ng pinto nito pero hindi niya pa rin magawang kumatok. Hindi niya kasi alam kung kaya niya bang harapin na lalaki pagkatapos ng nangyari kagabi. Kakatok na sana siya pero natigilan siya. Hindi niya talaga kayang makita ang lalaki. Aalis na sana siya nang biglang bumukas ang pinto at hinila si Phoebe papasok. Napasandal siya sa likod ng pintuan. Hindi siya makagalaw dahil kinorner na siya ni Cyrus. Sobrang lapit ang mukha nito. Sir Cyrus, tawag na po kayo ng mami niyo. Nauutal na sabi ni Phoebe habang hindi makatingin kay Cyrus. Hinawakan ni Cyrus ang baba niya at pinatingin ito sa kanya. May nilagay ka ba sa gatas ko kagabi? Nanlaki ang mga mata ni Phoebe. Nalaman na ba ng lalaki na nilagyan niya ng gayuma ang gatas ito? Pero imposible. Hindi naman niya kailangang umamin lalo na't wala namang ebidensya ang lalaki. Itinago na kaya niya sa baul niya ang bote ng gayuma. Wala no? Kunuwaring nalungkot si Phoebe. Kayo nga tong bigla-bigla na lang akong hinalikan tapos kinuha niyo pang virginity ko. Tapos pagbibintangan niyo pa ako. Umiyak na si Phoebe. Ako na nga tong agrabyado tapos ako pa tong pagbibintangan nito. Sama niyo naman po. Tinignan ni Phoebe si Cyrus na hindi makapagsalita. Kung ano man po nangyari kagabi, kalimutan na lang natin. Hindi na hinintay ni Phoebe na sumagot si Cyrus at mabilis siyang lumabas sa kwarto nito. Pinunasan niya ang pisngi niya. Acting niya lang yon pero may parte sa puso niya na nasaktan. Mukhang hindi naman umepektong gayuma ng matanda dahil pinagbintangan pa siya ng lalaki. Ibig sabihin ay naskam siya ng matanda. Naningkit ang mga mata niya. Humanda talaga matandang yun kapag nakita ko siya ulit. Iniwasan ni Phoebe si Cyrus. Kapag nakikita niya ito sa malayo ay kagad siyang umiiwas. Mahirap na. Baka nga galit sa kanya ngayon ang lalaki. Baka iniisip nito na inaakit siya nito kaya humantong sila sa ganun. Tama nang minsan na siya nagpaloko sa gayuma na yon. Bahagyang napaatras si Phoebe nang may bulaklak na hinaplos sa ilong niya. Ano ba naman yan, Kevin? Kung magpapaamoy ka ng bulaklak, pwede ka naman magsabi. Hindi yung kulang na lang ay ipakain mo sa akin ng bulaklak na yan. Natawa naman si Kevin. Nakabusangot ka kasi. Ano ba problema mo, nakabusangot ka? Inalahad ni Phoebe ang kamay niya. Pera, may pera ka ba? Kinuha ni Kevin ang pitaka nito at nilagyan ng 2,000 ang kamay ni Phoebe. Okay na ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Phoebe at binalik ang pera kay Kevin.
Ano ka ba? Biro lang yon. Napapailing na lang si Phoebe. Ano ba kasing iniisip mo? Umiling si Phoebe. Wala. Teka, ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba day off mo ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Phoebe habang nakatakip sa bibig. Oo nga pala, no? Napapailing na lang si Kevin. Sa sobrang busy mo, nakalimutan mo ng day off mo. Anyway, nandito ako para yayain ka. Mukhang kailangan mo ring mag-unwind. Napangiti si Phoebe. Mukhang kailangan niya ito dahil sa nangyari sa kanila ni Cyrus. Sige, magpapaalam lang ako kay Ma'am Cindy. Hintayin mo na lang ako sa labas. Pumasok na sa bahay si Phoebe at nagbihis. Nakita niya si Cindy sa sala na nagbabasa. Nakangiti siya lumapit dito pero natigilan nang makita si Cyrus. Nakatingin din ito sa kanya. Napaiwas siya ng tingin dito at tumingin na lang sa amo. Ma'am, magpapaalam lang po ako. Day off ko po kasi ngayon. Tumungo naman si Cindy. Sige, teka, sinusundo ka ba ni Kevin? Inay si Phoebe ang makapal niyang salamin. Opo ma'am. Ngumiti naman si Cindy. Sige, mag-iingat kay ni Kevin. Ngumiti si Phoebe sa babae at umalis na. Ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Cyrus. Nang mawala na si Phoebe sa paningin nila ay nagtanong si Cyrus. Sino si Kevin, ma'am? Sinara ni Cindy ang binabasa nitong libro. Si Kevin, yung maliligaw ni Phoebe. Mabait ang batang yun at taon na yata na maligaw siya kay Phoebe. Kumunat naman na noon ni Cyrus. Maliligaw? Hindi niyo po yata naikwento yun sa akin. Napaisip naman si Cindy. Hindi ba? Umiling naman si Cindy. So ayun na nga, maliligaw siya ni Phoebe. At pumayag po kayo? Napakunutan noon si Cindy. Bakit hindi? Hindi naman nakasagot si Cyrus at napaiwas na lang ng tingin sa ina. Wala naman akong karapatan na pagbawalan si Phoebe. Buhay niya yon. Bait din naman si Kevin dahil naipakilala siya sa akin ni Phoebe. Nagpaalam nga din sa akin bilang respeto na rin. Hindi ba ang bait? Napaismid si Cyrus. Hindi ito nakikita ng ina niya dahil nakatalikod siya. Bagay nga sila, pareho silang mabait. Bagay may asa. Naiinis sa bulong ni Cyrus. May sinasabi ka, anak? Nakangiti na tumingin si Cyrus sa ina. Wala, mama. Ngumiti na lang si Cindy at bumalik sa pagbabasa habang hindi naman maipinta mukha ni Cyrus sa isiping may kasamang ibang lalaki sa Phoebe. Gabi na makauwi si Phoebe sa mansyon ng mga Yoko. Hinatid siya ni Kevin. Salamat ulit Kevin ha, napasaya mo ako. Napatingin si Phoebe sa kamay niya nang hawakan ito ni Kevin. Sabi ko naman sa iyo lahat gagawin ko para mapasaya ka. Dahan-dahan na binawi ni Phoebe ang kamay niya. Kev, nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Napabuntong hininga si Kevin. Alam ko, pero sabi ko naman sa'yo na titigil lang ako sa panliligaw ko kapag may boyfriend ka na. Napabuga na lang na malakas na hangin si Phoebe. Pinatigil na niya sa panliligaw ang lalaki ilang buwan na nakakaraan. Narealize niya kasi na kahit na may makilala siyang ibang lalaki, ay hindi pa rin nawawala sa puso niya si Cyrus. Ngayon pa na nagkita na sila ulit ng lalaki. Nagpaalam na rin si Kevin kaya pumasok na siya. Phoebe, nakauwi ka na pala. Sabi pala ni Sir Cyrus, pumunta ka sa kwarto niya pag-uwi mo. Napakunutan na si Phoebe. Bakit daw? Napakipit balikat si Sam. Hindi ko alam yun lang sabi sa akin. Napahikab si Sam. Ay, sige na, mauna na ako at inaantok na ako. Tumango lang si Phoebe at pumunta na sa kwarto ni Cyrus. Nakailang katok na siya tawag sa lalaki pero wala naman sumasagot. Napakibit balikat siya. Baka natutulog na ito. Aalis sa sanay siya nang hilahin siya nito papasok. Deja vu? Tanong ni Phoebe sa isip niya. Ganitong-ganito rin kasi ang ginawa ng lalaki sa kanya. Sir? Napakurap-kurap si Phoebe nang haplosin ni Cyrus ang pisngi. Nag-enjoy ka ba sa date niyo? Hindi magawang makasagot ni Phoebe dahil sa kaba. Did he kiss you too? Tanong ni Cyrus habang hinahaplos ang labi ni Phoebe. Tinignan siya nito sa mga mata. Did he also kiss you, Phoebe? Napalunok si Phoebe dahil sa lalim ng boses ng lalaki. Hindi po.
Nakita ni Phoebe ang pangngisi ni Cyrus. Good. Nanlaki ang mga mata ni Phoebe nang halikan siya sa labi ni Cyrus. Isang mainit, mapusok at madiin na halik. Pakiramdam nga niya ay parang mauubusan na siya ng hininga. You are only mine, Phoebe. Tandaan mo yan. Napaungol si Phoebe nang sipsipin ni Cyrus ang leeg niya. I already marked you as mine, baby girl. Muli ay inangkin na naman ni Cyrus si Phoebe. Pagkatapos na may nangyari sa kanila ay pareho silang gising at nakatitig sa mga mata. Hinahaplos si Cyrus ang buhok niya. Papanagutan kita, Phoebe. Biglang napabangon si Phoebe dahilan para bumaba ang kumot na nakabalot sa hubad niyang katawan. Nahiya siya kaya mabilis niyang tinakpan ng hindi naman niya kalakihang dibdib. Papanagutan mo ko? Nauutal na tanong ni Phoebe. Naupo rin si Cyrus. Hinawakan nito ang mukha ni Phoebe. Dahil sa nakayuko siya, ay ang hubad itong katawan na nakita niya. Napalunok siya na makitang matitigas itong pandesala. Look at me, Phoebe. Napaangat tingin si Phoebe kay Cyrus. Ilang beses na may nangyari sa atin, kaya kailangan kitang panagutan. Napalunok naman si Phoebe. Pero hindi mo naman ako mahal. Gusto ko kapag ikinasal ako sa'yo, mahal mo ko. Hindi lang dahil sa may nangyari sa atin. Ngumiti si Cyrus at hinaplos ang mukha ni Phoebe. Mahal kita, Phoebe. Napanganga si Phoebe at hinalikan naman siya ni Cyrus sa labi. Mahal kita. Pag-uulit ni Cyrus. Hindi nakagalaw o nakapagsalita si Phoebe. Mahal siya nito. Teka, ito na ba yung gayuma? Talaga bang umepekto na ito? Napatitig siya sa mga mata ni Cyrus. Nakikita niya ang pagiging seryoso nito at pagmamahal. Napangiti na lang siya. Mukhang effective nga ang gayuma na binigay sa kanya ng lola. Mahal na mahal din kita, Cyrus. Niyakap ni Phoebe si Cyrus at napaiyak sa sobrang saya. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Sa wakas ay mahal na rin siya na lalaking mahal niya. Mukha mang desperada si Phoebe dahil mahal lang naman siya na lalaki nang dahil sa gayuma ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga ngayon ay masaya siya sa piling ng lalaki at susulitin niya ito hanggang sa mag-expire ang gayuma. Bigla siya natigilan. Ma-expire? Nanlaki ang mga mata ni Phoebe. Hindi niya pala naitanong sa matanda kung hanggang kailan ang bisa ng gayuma. Hinahanap niya ito noong nakaraan dahil akala niya ay na-scam siya nito pero hindi na niya ito mahanap. Mama, may sasabihin ako sa inyo. Nabalik sa ulirat si Phoebe dahil sa boses si Cyrus. Nasa hapagkainan ng mag-ina, sabay na kumakain habang nasa likod naman siya ni Cindy. Pareho sila nakatingin ngayon kay Cyrus. Ano yon, anak? Ngumiti si Cyrus dahilan para kabahan siya. Nag-usap na sila ng lalaki kanina na hindi na muna nila ipapaalaman tungkol sa kanilang relasyon. Natatakot siya na baka hindi siya matanggap ng ina ni Cyrus, lalo na't isa lang naman siyang hamak na katulong. Baka mangyari sa kanya nangyayari sa mga teleserye sa bidang babae, na pagmamalupitan siya at palalayasin. Bibigyan siya ng 1 milyon para lang layuan ng anak nito. Ayaw niyang mangyari yon sa kanya. Kami na po ni Phoebe. Parehong nabilaukan ng 2 babae. Si Cindy na nabilaukan sa kinakain nito at si Phoebe naman na nabilaukan sa sarili nitong laway. Pinanlakihan niya ng mga mata si Cyrus. Napatingin naman sa kanya si Cindy at agad na napayuko. Totoo ba ito, Phoebe? Napalunok na mariin si Phoebe. Sorry po, ma'am. Sumeryoso ang mukha ni Cindy dahilan para mas kabahan si Phoebe. Hindi ka ba pinikot o tinakot ang anak ko? Nagulat si Phoebe. Po? Ma'am, bakit naman ganyan ang tanong niyo kay Phoebe? Tumingin si Cindy sa anak niya si Cyrus. Dahil kilala kita, Cyrus. Yes, mabait ka pero alam ko hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Napanguso na lang si Cyrus. Muling tumingin si Cindy kay Phoebe na hanggang ngayon ay nagtataka pa rin. So tell me, Phoebe, huwag ka matakot sa anak ko. Tinakot ka ba niya kaya sinagot mo siya? Umiling si Phoebe. Hindi po, ma'am. Wala po nangyaring ganun. Although hinalikan siya ni Cyrus pero nagustuhan naman niya yon.
Ang totoo po niyan ay schoolmate po kami nung high school ni Cyrus. At simula po noon ay mahal ko na po siya. Hanggang ngayon po. Nakayukon sabi ni Phoebe, nahihiya siya kaya hindi siya makatingin sa mag-ina. Napatitig naman si Cyrus kay Phoebe. Hindi niya inaasahan na matagal na palang may gusto sa kanya ang babae. Hindi niya maiwasan na mapangitit kiligin. Kahit lalaki siya ay kinikilig pa rin siya. I see. Napatango-tango naman sa Sandy. Well, wala namang problema sa akin kung sinong gusto ng anak ko as long as masaya siya. Nagulat sa Phoebe. Ganon? Tanggap agad siya ng ina ni Cyrus. Wala man lang drama. Tumingin si Sandy sa anak. Basta, ito lang masasabi ko, Cyrus. Mabait na bata sa Phoebe at ayaw kong papayakin mo siya, okay? Bahagya namang natawa si Cyrus. Mama, the way you talk ay nalilito na tuloy ako kung sino ba talagang anak mo sa amin ni Phoebe. Inirapan lang na Sandy ang anak at hinila si Phoebe paupo sa tabi nito. Halika Phoebe, dahil girlfriend ka na ng anak ko, hindi mo na ako pagsisilbihan. Napanganga si Phoebe. Po? Mabilis siyang umiling nang maintindihan ang sinabi ng babae. Hindi naman po yun mangyayari, ma'am. Amo ko pa din po kayo kahit na may relasyon na kami ni Cyrus. Umiling si Sandy. Ngayon na hindi mo na ako amo dahil soon to be mother-in-law mo na ako. Hindi makapaniwala si Phoebe sa nangyayari. Ang babae pa mismo ang naglagay ng pagkain sa pinggan niya. Ayan, kumain ka para hindi ka mangayayat at mamaya ipupunta tayo sa mall, ibibili kita ng mga gamit mo. Po? Natawa na lang si Sandy dahil sa cute na reaksyon ni Phoebe. Hinaplos niya mukha ng babae. Alam mo Phoebe, matagal ko nang gustong magkaanak ng babae. Kaso hindi ako pinagkalooban. Natutuwa ako dahil ikaw nagustuhan ng anak ko. Nang tignan ni Phoebe si Cyrus ay nakangiti ito sa kanya. Mabait ka, masipag at magandang loob ko sa'yo. Kung ako nga masusunod ay gusto kong ikaw mapangasawa ng anak ko pero hindi ko naman pwedeng pangunahan ang nararamdaman niyo. Hinawakan ni Cindy ang kamay ni Phoebe. Kaya napakasaya ko at kayo na nga ni Cyrus. Natupad din ang matagal ko ng hiling. Napatitig si Phoebe sa ina ni Cyrus. Hindi siya makapaniwala na ganito lang kadali ang lahat. Gustong-gusto na agad siya ng babae. Walang drama, walang sampalan, walang ofera ng pera. Tanggap siya at masayang babae na siya naging nobya ng anak nito. Pagkatapos nga nilang kumain, ay dinala ni Cindy si Phoebe sa mall at binilhan ng kung ano-ano. Nahihiya na siya dahil ilang shopping bags na dala ng mga katulong. Hindi nila kasama si Cyrus ngayon dahil hindi pumayag ang ina nito. Gusto kasi siya nitong masolo. Mother and daughter bonding ika nga nito. Parang bagay sa yung damit na yon, Phoebe. Halika, tignan natin. Hihilahin na sana ni Cindy si Phoebe nang pigilan niya ito. Ma'am, ang dami niyo na pong nabibili para sa akin. Nakakahiya na po. Napanguso sa Cindy. Mahihiya ka o magtatampo ako sa'yo? Napatitig si Phoebe sa babae na tila nagpapacute. Bahagya siya natawa. Kahit may edad na ito ay para pa rin itong bata. Sige na nga po, Mami. Naging malaki ang ngiti ni Cindy. That's more I like it. Hinila ni Cindy si Phoebe papasok sa bilihan ng mga damit. Pwede bang patingin ang mga latest design nyo? Tumungo naman ang babaeng staff. Yes ma'am, this way po. Pinakita ng staff ang maraming damit na nakahanger. Napanganga na lang si Phoebe na makita mga presyo nito. Sa presyong ito ay makakabili na siya ng ilang sako ng bigas. Ma'am, pwede bang huwag niyo na akong ibili ng mga damit? Kumunata noon ni Sandy. Bakit naman? Nahihiya naman na napakamot sa batok si Phoebe. Kasi po ang mamahal at hindi po bagay sa akin. Napatingin si Sandy sa kabuuan ni Phoebe. Para nga itong manang kong manamit. May makapal na salamin na suot, malaking t-shirt at mahabang palda. Napahawak siya sa baba. May naisip ako para bumagay ito sa'yo. Ngumiti si Sandy habang napakunot naman ng noo sa Phoebe. Dinala ni Sandy si Phoebe sa isang parlor. Gusto kong baguhin mo yung ayos ng buhok mo. Yung medyo kulot tapos ayusin mo rin ang mukha niya. Siguro bawasan natin ng kaunti yung kilay niya. Facial wash na rin. Sabi ni Cindy sa isang bakla. Ngumiti naman ang bakla. Sure, madam.
Napatingin si Phoebe kay Cindy. Ma'am, kailangan pa po ba talaga to? Ngumiti si Cindy at hinawakan ang kamay ni Phoebe. Yes, dear. Hindi naman habang buhay ay nakatago lang ang ganda mo. Napayuko sa hiya si Phoebe. Hindi naman po ako maganda eh. Hinawakan ni Cindy ang baba ni Phoebe. Maganda ka, Phoebe. Nakatago nga lang. Pagkatapos ito, for sure, lalabas na ang confidence mo sa sarili mo. Pinisil ni Cindy ang kamay ni Phoebe. Trust me, today I am your fairy godmother at sisiguraduhin ko na mas may inlove pa sa iyong anak ko. Wala nang nagawa si Phoebe dahil hinila na siya ng bakla at pinaupo. Hinawakan nito ang magkabila niyang balikat. Huwag kang mag-alala, madam. Akong bahala sa iyo, pagagandahin kita. Inalis ang bakla ang makapal na salamin na suot ni Phoebe. Just close your eyes and relax. Ipinikit na lang ni Phoebe ang kanyang mga mata. Nagsimula na nga maganap ang magic sa buhay niya. Hindi niya alam kung ilang oras siyang pinaganda ng bakla. Muntik na nga siya makatulog. Gabi na makauwi sina Phoebe at Cindy. Humalik si Cyrus sa pisngi ng ina na makita ito. Bakit ngayon lang kayo, ma'am? Ngumiti si Cindy. Marami kasi kaming pinuntahan ni Phoebe. Napailing na lang si Cyrus. Sinasolo mo ng girlfriend ko, ma'am. Pagmamaya wala na siyang time sa akin. Pinaikutan lang ni Cindy ng mga matang anak. Anyway, nasa na ba si Phoebe? Papasok na rin yun. Napatingin si Cyrus sa pinto nang bumukas ito. Natigilan siya at hindi makagalaw mula sa kinatatayuan niya. Tumutunog ang tiles dahil sa suot nitong heels habang naglalakad si Phoebe papalapit sa kanya. Pakiramdam niya'y parang naging slow-mo ang lahat. Nakasuot ito na magandang dress na hanggang tuhod. Wala nitong suot na makapal na salamin. Bagong riban ng buhok nito at may make-up. Napalunok siya na mariin nang makita ang mapupula nitong labi. Maganda ba si Phoebe, anak? Tanong ni Cindy na nasa likod lang ni Cyrus. Tumangulang siya bilang sagot kaya natawa na lang ito. Enjoy! Umalis na si Cindy at iniwan na ang dalawa sa sala. Nakangiti naman si Phoebe habang nakatingin kay Cyrus na parang natulala sa bago niyang itsura ngayon. Nanlaki ang mga mata niya nang matisod siya. Mabilis naman na lumapit si Cyrus at sinalo siya. Ayos ka lang? Tumango naman si Phoebe. Oo, salamat at pasensya ka na. Hindi pa kasi ako sanay sa matataas na heels eh. Napatingin naman si Cyrus sa paa ni Phoebe. Bakit kasi nag-heels ka pa? Napanguso naman si Phoebe. Yung mami mo kasi masyadong natutuwa sa akin. Para tuloy akong Barbie na binibihisan niya. Oy, pero hindi ako nagre-reklamo ha. Natutuwa nga ako sa mami mo eh. Inipit ni Cyrus ang ilang hibla ng buhok ni Phoebe sa gitna ng tenga niya. Maganda ka na noon. Pero mas lalo kang gumanda ngayon. Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko yun noon kasi alam kong ikaw yun at gusto mo na simple lang. Napatitig si Phoebe kay Cyrus. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap niya. Salamat, Cyrus. Salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. Kahit na alam kong hindi totoong pagmamahal mo, na dahil lang sa gayuma kaya nararamdaman mo yan para sa akin. Dagdag ni Phoebe sa kanyang isip. Napasingap siya ng amoy ni Cyrus ang leg niya. Ang bango mo naman. Parang gusto kong daling ka sa kwarto at angkinin ka ng paulit-ulit. Nanlaki ang mga mata ni Phoebe at kumalas sa pagkakayakap sa lalaki. Ramdam niya ang pag-init ang pisngi niya. Cyrus, ano ba? Baka may ibang makarinig sa atin. Mabuti na lang ay walang tao sa sala. At saka nandito ang mami mo. Ano na lang sasabihin niya kapag nalaman niya ang pinagagawa natin? Nagulat siya nang biglang hilahin ni Cyrus ang likod niya palapit dito. Siguro matutuwa siya kapag nalaman niya magkakaapo na tayo. Hinampas si Phoebe ang balikat ni Cyrus. Anong aping pinagsasabi mo? Hindi pa nga tayo kasal, gusto mo na magkaanak. Hinaplos si Cyrus ang mukha ni Phoebe habang nakangiti. Di pakasalan mo na ako. Hindi makapaniwala sa Phoebe na nakatingin kay Cyrus. Sigurado na ako na ikaw ang gusto kong mapangasawa. Ikaw, sigurado ka na ba na ako gusto mong mapangasawa? Napatitig si Phoebe sa mga mata ni Cyrus at hinaplos din ang mukha nito. Sigurado ako, Cyrus. Siguradong sigurado ako dahil ikaw ang pinapangarap ko lalaki mula noon hanggang ngayon.
Sigurado si Phoebe na magagalit si Cyrus sa kanya kapag natauhan na ito. Na kaya mahal siya nito ay dahil sa gayuma. Pero habang hindi pa yun nangyayari, ay susulitin niya mga araw na mahal pa siya ng lalaki. Nagdidilig na mga halaman sa Phoebe nang biglang sumulpot si Kevin. "Hi Phoebe." Ngumiti si Phoebe. "Kevin, anong ginagawa mo dito?" Bahagyang natawa si Kevin. "Huwag mo sabihin na nakakalimutan mo na naman day off mo ngayon." Hindi agad nakasagot si Phoebe. Kung alam lang nito na hindi na siya katulong sa bahay na ito. Hindi na kasi pumayag ang ina ni Cyrus na maging katulong siya. Talagang tinuring na siya nitong isang anak. Pero dahil nahihiya pa rin siya, ay tumutulong pa rin siya sa mga gawaing bahay. "Anyway, nandito ako para yayain kang kumain sa labas at mamasyal na rin." Napakamot sa batok si Phoebe. Pasensya na Kevin pero mukhang hindi na ako makakasama sa'yo." Napakunutan noo si Kevin. Bakit naman? May lakad ka ba ngayon? Pwede kita samahan." Umiling si Phoebe. "May boyfriend na kasi ako." Diretsong sabi ni Phoebe. Ayaw na niya magpaligoy-ligoy pa lalo na't ayaw niya masaktan ang nag-iisang lalaki na minahal siya kahit ganito lang siya. Ngumiti pa rin si Kevin kahit na nasasaktan ito. Ganun ba? Sino naman ang maswerteng lalaking yan?" Hindi sumagot si Phoebe. "Naintindihan ko kung ayaw mo sabihin." Huminga ng malalim si Kevin. "Kung sino man na lalaking yan, sana huwag yan saktan ng babaeng minahal at iningatan ko." Na-guilty naman si Phoebe. Pakiramdam niya ay ang sama-sama niyang tao dahil ang kaisa-isang tao na nagmahal sa kanya ng kung sino siya ay sinaktan pa niya. "Sorry talaga Kevin." Umiling si Kevin at kumiti. "Don't be sorry, Phoebe. Sinabi mo naman sa akin noon pe. Ako lang mapilit at umasa na baka balang araw ay mahalin mo rin ako." Hinawakan ni Kevin ang kamay ni Phoebe. "Anyway, I wish you all the best and happiness. Deserve mong maging masaya." Niyakap na mahigpit ni Phoebe si Kevin. "Maraming salamat Kevin. Sana maging magkaibigan pa rin tayo." Tinapik ni Kevin ang likod ni Phoebe. "Oo naman." Umalis na rin si Kevin. Lumapit naman si Cyrus, nakita niya ang lahat. "Malungkot ka ba nang umalis siya? Mahal mo ba siya, Phoebe?" Umiling si Phoebe at pinunasan ng luha. "Hindi. Kaibigan lang ang turing ko kay Kevin. Nangihinayang lang ako lalo na't siya lang ang bukod-tanging lalaki na mahal kong sino at kung anong itsura ko." Hinawakan ni Cyrus ang magkabilang balikat ni Phoebe at pinaharap ito sa kanya. "Nandito ako, Phoebe. Mahal na mahal kita kahit sino o ano ka man." Maliit ang umiti si Phoebe. Nasasabi lang naman yon na lalaki dahil sa gayuma na pinainom niya dito. Naging madali ang relasyon nila Phoebe at Cyrus. Naging masaya naman sila lalo na't napakasweet ng lalaki. Wala naman sila naging problema. Ni minsan nga yata ay hindi sila nag-away. "Mag-iingat kayo ditong dalawa, okay?" Tumungo naman sina Phoebe at Cyrus. Pupunta kasi sa Manila si Cindy para dalawin ang asawa nito. "Sana pagbalik ko, may apo na ako." Nanlaki ang mga mata ni Phoebe habang natatawa naman si Cyrus. "Don't worry ma'am, ginagawa na namin ng paraan." Siniko ni Phoebe sa tagiliran si Cyrus. "Ano bang pinagsasasabi mo sa harap ng mami mo, Cyrus? Nakakahiya." Tumawa lang si Cyrus habang napapailing na lang si Cindy. "O siya, alis na ako. Mag-iingat kayo. Lovebirds." "Mag-iingat din po kayo." Tumango naman si Cindy at sumakay na ng kotse. Hinawakan ni Cyrus ang bewang ni Phoebe. "Paano ba yan? Dapat daw pagbalik ni Mami, may apo na siya. Tara, simulan na natin." Napaigik si Cyrus na medyo malakas ang pagsiko niya sa tiyan nito. "Ikaw, puro kakalokohan." Nauna nang pumasok sa bahay si Phoebe na pinipigilan ng ngiti. Sumunod naman si Cyrus. "Phoebe!" Habang wala si Cindy ay nakakagalaw ng malaya si Phoebe sa bahay nito. Nung nandito kasi ang babae ay hindi siya nito pinapayagan sa mga gawaing bahay. "Kami nang bahala dito Phoebe, doon ka na sa sala." Napanguso na lang si Phoebe. "Pati ba naman kayo manang pagbabawalan ako?" Napabuntong hininga si Phoebe. "Huwag naman po sana magbagong pakikitungo niyo sa akin." Napabuntong hininga si Manang. "Nobya ka na ng amo namin. Kaya dapat ka rin naming tratuhin na amo." Umiling si Phoebe.
Ayoko ng ganun, Manang. Dapat kung anong turing niya sa akin noon, ganun pa rin ang turing niya sa akin ngayon. Dapat walang magbabago. Bahagyang natawa si Manang. Napakabait mo talagang bata ka. Hindi na ako magtataka kung bakit ka nagustuhan ni Cyrus. Ngumiti na lang si Phoebe. Pumayag na rin ito na tumulong siya sa pagluluto. Habang naghahanda sa hapagkainan, ay may isang babae ang biglang pumasok. Hindi niya ito kilala. Nasaan si Cyrus? Napatingin si Phoebe sa kabuuan ng babae. Maganda ito, sexy, maputi at mukhang mayaman. Bakit po? Tumaas ang kilay ng babae na tumingin sa kabuuan ni Phoebe. Bumalik na kasi siya sa pagiging manang niya. Yun ang nagustuhan ni Cyrus sa kanya kaya hindi niya babaguhin ang sarili. Oh, isa ka sa mga katulong. Sasagot na sana si Phoebe nang hindi na muling magsalita ang babae. Pakitawag naman si Cyrus, sabihin mo na nandito si Joyce. Dahil mukhang wala namang balak na makinig ang babae kay Joyce ay tinawag na lang niya si Cyrus na nasa study room nito at may inaasikaso. Cyrus, may bisita ka. Kumunot naman na noon ni Cyrus. Sino? Wala namang inaasahan na bisita si Cyrus ngayon. Nagkibit-balikat si Phoebe. Joyce daw eh. Mas lalong kumunot na noon ni Cyrus at bumaba. Cyrus, baby! Nagulat si Phoebe sa tinawag ng babae kay Cyrus. Kaganitong niyakap ang lalaki at hinalikan sa pisngi. Napaiwas siya ng tingin sa dalawa. Nasasaktan siya kapag nakikita niyang may ibang kayakap ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? Alam ba ni Tito na nandito ka? Sunod-sunod na tanong ni Cyrus. Oh, forget about that. I miss you, baby. Sabi ng babae habang nasa balikat ni Cyrus ang kamay nito. Napalunok si Phoebe. Hindi niya kaya nakikita kaya kusa siyang umalis. Napansin naman ni Cyrus yon. Excuse me. Napanganga ang babae. Cyrus, baby! Sinundan agad ni Cyrus si Phoebe sa garden. Phoebe! Mabilis na pinunasan ni Phoebe ang kanyang luha. Bakit? May kailangan ka? Hinawakan ni Cyrus ang kamay ni Phoebe. Bakit bigla kang umalis? Pilit ang umiti si Phoebe. May bisita ka kasi eh. Napaiwas ang tingin si Phoebe kay Cyrus. Hindi mo sinabi sa akin na may iba ka palang girlfriend. Hinawakan ni Cyrus ang baba ni Phoebe at pinatingin dito. Mahal, hindi ko girlfriend si Joyce. Kaibigan ko lang siya. Iniwas si Phoebe ang mukha niya at napanguso. Kaibigan? May kaibigan ba na baby ang tawag sa'yo? Napabuntong hininga na lang si Cyrus. Ay, magkaibigan lang talaga kami. Matagal na siya may gusto sa akin pero ako wala. Hinawakan ni Cyrus si Phoebe sa magkabilang balikat at pinatingin ito sa kanya. Trust me, okay? Sinapo ni Cyrus sa mukha ng babae. Ikaw lang mahal ko. Para maniwala si Cyrus kay Phoebe, ay hinalikan niya ito sa labi. Naniniwala ka na ba sa akin? Napanguso si Phoebe at tumango. Pero kahit tumango siya ay wala pa din siyang tiwala. Paano na lang kung mayroon palang nararamdaman ng lalaki sa babaeng yun? Paano kung mawala ang bisa ng gayuma dahil ang totoong mahal pala ni Cyrus ay ang babaeng yun? Natatakot siya. Maigpit niya niyakap ang lalaki. Ayaw niyang mawala si Cyrus sa kanya. Napatigil si Phoebe sa paglalakad nang harangan siya ni Joyce. Nakakrus arm ito habang nakataas ang isang kilay. Nakita ko kay ni Cyrus sa garden. Hinalikan ka niya. Anong relasyon niyo ni Cyrus? Huminga ng malalim si Phoebe. Girlfriend niya ako. Natawa naman ang babae na akala mo isang biro ang sinabi niya. Girlfriend? Ikaw? Tinuro pa ng babae si Phoebe. Paano naman siya magkakagusto sa isang manang na katulad mo? Tinignan ng babae si Phoebe mula ulo hanggang paa. Kahit yata buong araw kitang titigan, hindi ko maintindihan kung bakit ka magugustuhan ni Cyrus. Ngumisi ang babae. Tumingin ka na ba sa salamin o baka naman nangangarap ka ng gising? Natawa ang babae. Kasing kapal na salamin mo mukha mo para maging boyfriend si Cyrus. Napahawak sa baba ang babae na para bang may naisip. Siguro. Ginayuma mo siya no? Hindi maiwasan ni Phoebe na masaktan sa mga naririnig niya. Totoo ang lahat ng mga sinabi ng babae.
Ano nga ba naman ang magugustuhan ni Cyrus sa isang manang na katulad niya? Samantalang napapaligiran ito ng mga magaganda at sexing katulad ng babaeng ito. Napuno na naman ng insecurity sa katawan si Phoebe. Ang sabi sa akin ni Cyrus, may gusto ka raw sa kanya. Tumas ang isang kilay ng babae. Nakaka-insulto ba na sa ganda mong yan? Ay mas pinatulan pa niya ako ng mukhang manang. Ngumisi ang babae. Dahil ginayuma mo siya. Natawa na lang si Phoebe. Gayuma? Uso pa ba yun? Noon ay hindi naniniwala si Phoebe sa gayuma. Not until napatunayan niya. Hindi mo ba naisip na kaya hindi ka magawang magustuhan ni Cyrus ay dahil masamang ugali mo? Nalalait ka ng kapwa mo babae. Hindi naman nakasagot ang babae. Ano naman kumanang ako? Hindi ako kasing ganda at sexy mo pero mabait ako. Ang ganda at pagiging sexy ay kumukupas, pero ang pagiging mabuting tao ay hindi. Ayusin mo muna ang ugali mo bago mo ako pagbintangan na ng gayuma. Taas noon na umalis si Phoebe at dumiretso sa kwarto niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sobrang lakas ang pagkabog nito. Hindi siya mahilig sa gulo at itong unang beses na nakipagsagutan siya. Grabe, nakakababa palang makipag-away. Mabuti na lang at hindi siya sinampal ng babae dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag nangyari yon. Napahawak na lang siya sa magkabila niyang pisngi. Napangiti naman si Cyrus habang nakatingin mula sa hindi kalayuan. Nakita at narinig niya ang lahat and he was proud of Phoebe dahil naipagtanggol nito ang sarili. Kahit papano ay naging matapang ito. Dahil sa nangyari ay umuwi ng Maynila ang babae. Nagulat na lang si Phoebe nang sabihin niya ni Cyrus. Hindi kaya masyadong masakit ang nasabi niya sa babae? Nasaktan niya kaya ito? Napatingin siya kay Cyrus nang hawakan ito ang kamay niya. Di mo kasalanan kung bakit umalis si Joyce, okay? Nagtakas si Phoebe. Paano nito nalaman ang iniisip niya? Bahagyang natawa si Cyrus. Paano ko nalaman? Halatang-halata sa mukha mo. Mahinang pinitik ni Cyrus sa noon ni Phoebe dahilan para mapanguso siya. Nag-aalala lang naman kasi ako Baka nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Ngumiti si Cyrus. Don't worry, ipinagtanggol mo lang naman ang sarili mo. Napabuntong hininga si Phoebe. Ay, kahit na, mali pa rin ang mga sinabi ko. Napatitig si Cyrus kay Phoebe dahilan para kumunot ang noon niya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Naiilang si Phoebe sa titig ng lalaki kaya kunwari ay inaisa lang niya makapal yung salamin. Napakabait mo kasi. Kahit inaway ka na niya, inaalala mo pa rin ang feelings niya. Kaya kita mahal dahil napakabusilak ng puso mo. Napatitig si Phoebe kay Cyrus at maliit na ngumiti. Sana nga'y totoong mahal siya ng lalaki dahil sa busilak niyang puso, hindi dahil sa gayuma. Naging maayos naman ang araw nila na magkasama hanggang sa makatanggap sila ng tawag mula sa mami ni Cyrus. Sigurado ka ba talagang ayaw mong samahan kita? Nag-aalalang tanong ni Phoebe kay Cyrus habang tinutulungan ito sa pag-impake. Tumawag kasi ang ina ni Cyrus at sinabi na nasa ospital daw ang ama nito. Ayos lang mahal. For sure, maging okay din si Daddy. Babalik din ako pagkatapos ko ng dapat kong gawin doon. Tumango naman si Phoebe. Gusto niyang damayan si Cyrus pero ang tanging magbibigay niya lang na tulong dito ay suporta at ipanalangin ang kalusugan ng ama nito. Simula na makaalis si Cyrus ay halos araw-araw naman sila nagtatawagan ni Phoebe. Nalaman niya na maayos ang lagay ng ama nito. Kailangan lang ng pahinga. Sa ngayon ay si Cyrus ang namamahala sa kumpanya ng ama nito. Mabilis na tumakbo papunta sa lababo si Phoebe at nagsuka. Wala naman siya nang ilalabas pero parang bumabaliktad ang sikmura niya. Ayos ka lang, Phoebe. Napatingin si Phoebe kay Manang at tumango. Nagmumog na rin siya at pinunasan ng bibig. Opo, Manang. Medyo sumama lang ang tiyan ko. Napapailing naman si Manang. Ayan kasi, kung kumain ka kasi ng manggang hilaw ay akala mo wala nang bukas. Napakamot na lang si Phoebe sa batok. Anong magagawa niya kung naghahanap siya ng maasim at hilaw na manggang gusto niya? Aba teka, dinugo ka na ba? Biglang natigilan si Phoebe at ngayon niya lang napansin na ilang buwan na pala siyang hindi dinadalaw. Nagkatinginan sila ni Manang.
Huwag mo sabihin sa akin na buntis ka. Hindi makasagot si Phoebe. May nangyari na sa inyo ni Cyrus. Nahihiyaman at namumula ng pisngi ni Phoebe ay tumango siya. Diyos ko, hala, ay magpapabili tayo ng pregnancy test. Kailangan nating malaman kung buntis ka talaga o hindi. Nagpanik naman si Phoebe. Teka manang, kailangan ba talaga yon? Baka kasi dili lang ako. Namewang si Phoebe si Manang. Iha, may nangyari na sa inyo ni Cyrus. Kumakain ka ng manggang hilaw. Nagsusuka ka at napapansin kong pagiging mataba mo. Senyales na yan ng pagdadalang tao. Para makasiguro tayo, kailangan mong magpiti. Biglang kinabahan si Phoebe. Napahawak na lang siya sa maliit pa niyang tiyan. Totoo kayang may buhay na siya sa sinapupunan niya? Kagaya nga ng hinala ni Manang, ay buntis nga siya. Natutuwa ako para sa inyo ni Cyrus, iha. Sigurado ako matutuwa din si Cindy nito. Hindi alam ni Phoebe kung matutuwa siya o hindi. Totoo nga, may bata nga sa sinapupunan niya. Hindi niya maiwasan na malungkot sa isipin na nabuo lang naman ang batang ito dahil sa panggagayuman niya kay Cyrus. At hindi naman sa totoong pagmamahal. Ang mabuti pa'y puntahan mo si Cyrus sa Maynila para sabihin sa kanya magandang balita. Napatingin si Phoebe kay Manang. Hindi po ba abala yon, Manang? Nasa ospital pa daw po ang daddy niya. Hinawakan ni Manang ang kamay ni Phoebe. Isa itong magandang balita, iha. Sigurado ako na kapag nalaman ni Arturo na magkakaupo na siya, sisigla yon. Nag-alala si Phoebe. Sa tingin niyo po? Nakangiti na tumango si Manang. Oo naman, kaya mag-impake ka na't ipapahatid kita sa driver. Kahit papano ay gumaan ang loob ni Phoebe at nabigyan siya ng lakas ng loob. Excited na siyang sabihin kay Cyrus sa magandang balita. Una siyang pumunta sa ospital para kamustahin ang ama ng lalaki at para sabihin sa mag-asawa ang magandang balita. Napatakip sa bibig si Cindy sa sobrang tuwa. Nakakatuwa naman. Talagang tinupad ni Cyrus ang bilin ko sa kanya. Napakamot naman sa batok si Phoebe. Dapat pagkandaan natin ang kasal ni Cyrus sa lalong madaling panahon. Nagulat si Phoebe. Ho? Aba, kailangan kang pakasalan at panagutan ng anak ko. Hindi naman ako papayag na lalaki ang apo ko na hindi buong pamilya niya. Hinawakan ni Cindy ang kamay ni Phoebe. Kailangan sa lalong madaling panahon na ikakasal na kayo ni Cyrus hanggat hindi pa klaro ang tiyan mo. Hinawakan ni Cindy ang maliit pang tiyan ni Phoebe. Oh my gosh, excited na ako maging Lola Arturo. Sabi ni Cindy na tumingin sa asawa. Ngumiti naman si Arturo, ang ama ni Cyrus. Masaya ako, iha. Alam kong hindi pagsisilihan ni Cyrus na ikaw ang pinakasalan niya. Dahil sa magandang balita mo na yan, ay naging masigla ako bigla. Napangiti naman si Phoebe. Kahit kailan ay walang ibang ipinakita mag-asawang ito sa kanya kung hindi puro kabaitan. Maraming salamat po sa buong puso na pagtanggap niyo sa akin at sa magiging anak namin ni Cyrus. Pinisil ni Cindy ang kamay ni Phoebe. Of course, iha. You are part of our family now. Sobrang saya ni Phoebe na marinig yon mula sa ina ng lalaking mahal niya. Si Cyrus nga po pala. Excited na po kasi ako na sabihin sa kanyang balita. Napatango sa Cindy. Oo nga pala. Mamaya pandating ni Cyrus dahil nasa office pa siya. Pero kung gusto mo, puntahan mo na lang siya at i-surprise. Sigurado ako matutuwa yun kapag nakita ka. Ipapahatid kita sa driver. Bahagyang yumuko sa Phoebe. Maraming salamat po. Hinatid na nga ng driver sa Phoebe sa opisina ni Cyrus hanggang sa floor nito. Napatingin siya sa paligid. Maraming staff at busy ang lahat. Siguro kung nakapagtapos lang siya ng college ay isa rin siya sa mga staff dito. Lumapit siya sa isang babae. Hello miss, nandiyan ba si Cyrus? Tumingin saglit ang babae kay Phoebe at napayuko ulit. May appointment po ba kayo, miss? Wala pero kilala niya ako, pakasabi na lang. Hindi na natuloy ni Phoebe ang sasabihin na magsalita ulit ang babae. Pasensya na miss pero kailangan may appointment ka bago makipagkita kay Sir Yoko. Sasagot na sana si Phoebe nang tumunog ang telepono at sinagot ito ng babaeng kausap niya. Napabuntong hininga na lang siya. Ano kayang meron at sobrang busy ng mga tao sa opisina? Napatingin siya sa isang malaking double door. Nakaawang ito kaya tinignan niya ito sa loob. Nagbabaka sakali siya na baka nasa loob si Cyrus.
Pero mukhang isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Phoebe. Mula kasi sa kinatatayuan niya, ay nakita niya si Cyrus at Joyce na naghahalikan. Nakatalikod sa gawin niya si Cyrus habang hawak ang balikat ng babae. Nakita naman siya ng babae kaya ngumisi ito sa kanya. Kaagad siya napatalikod. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya inaasahan na habang naghihintay pala siya sa bahay nito at kalandian naman ito si Joyce. Wala na bang epekto ang gayuma kaya ganun ang inasta ng lalaki? Natawa na lang siya. Oo nga naman. May gayuma man o wala ay hindi na nakapagtataka kung patulan man ni Cyrus ang babae. Kahit masamang ugali nito ay maganda naman ito. Sexy at mayaman. Samantalang siya, walang may pagmamalaki sa buhay. Malakas sa tinulak ni Cyrus si Joyce dahilan para mapaigik ito dahil nabangga ito sa mesa at pinunasan ng labi niya. Joyce, ano ba? Nalilito naman si Joyce. Hindi iniindan sakit ang likod niya. What? May mali ba? Hindi makapaniwala si Cyrus na nakatingin sa babae. May mali. Tinatanong pa ba yan? May nobya na ako at mahal ko siya. Natawa ang babae. Yung manang na yon, ano ba nakita mo sa babaeng yun, Cyrus? Can't you see I am way better than her? Umiling si Cyrus at tinuro ang babae. Nagkakamali ka, Joyce. She's way better than you. Sinabi ko na sa'yo noon pa na kaibigan lang ang turing ko sa'yo at hindi na yung magbabago. Mahal ko si Phoebe at siya lang babaeng mamahalin ko. Napaiyak na lang si Joyce. Kahit anong lapit ang gawin niya sa lalaki ay hindi siya nito magawang mahalin. Umiiyak naman si Phoebe na lumabas ang kumpanya ni Cyrus. Sa sobrang sakit na nararamdaman niya ay nagpahatid niya sa mansyon ng mga Yoko. Bumalik siya doon kung saan malayo si Cyrus sa kanya. Nagulat na lang si Manang na makita siya na bumalik agad. Tinanong siya nito pero tanging ngiti lang ang sagot niya. Habang sa ospital naman ay dumating si Cyrus kinaumagahan. Pagod na pagod siya sa trabaho kahapon kaya hindi na siya dumaan sa ospital. Ma'am, Dad. Nagmano siya sa mga magulang niya. Oh, nasan si Phoebe? Napakunatan noon si Cyrus sa tanong ng ina niya. Nasa mansion, ma'am. Teka, bakit niyo hinahanap si Phoebe? Nagtaka si Sandy at napatayo. Ano? Ang ibig mo sabihin hindi mo kasama si Phoebe? Nagtataka man si Cyrus ay umiling siya. Bakit hindi mo siya kasama? Nag-aalala na si Sandy. Teka ma'am, wala akong maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Nandito si Phoebe? Tumango si Sandy. Oo, nandito siya kanina. May maganda kasi siyang balita na sinabi sa amin. Napatigal si Sandy. Mukhang hindi pa alam ng anak niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Phoebe. Tapos, pinahatid ko siya sa opisina mo para sana sorpresahin ka. Napaisip naman si Cyrus. Hindi sila nakita ni Phoebe. Ni wala nga nagsabi sa kanya na may naghahanap sa kanya. Bigla siya natigilan. Hindi kaya. Cyrus, saan ka pupunta? Hindi na nakasagot si Cyrus dahil mabilis na itong umalis. Naglalakad naman si Phoebe galing siya sa palengke para mamili ng mangga. Ipag-uutos na lang sana ito ni Manang pero hindi siya pumayag. Gusto niya siyang bumili para naman makapaglakad-lakad siya at makapag-isip-isip. Halos hindi siya nakatulog kagabi sa kakaisip sa nakita niya. What if nga ako nawala ng bisa ng gayuma? Paano na siya? Paano na magiging anak nila? Napahawak na lang siya sa kanyang tiyan. Mukha nga, lalaki ka ng walang papa-anak. Malungkot na napabuntong hininga sa Phoebe. Pasensya ka na ha? Kasalanan to ng mama mo. Masyado kasi siyang ilusyonada at gumamit pa talaga ng gayuma para lang mahalin ako ng papa mo. Muling napabuntong hininga sa Phoebe. Kahit naman magsisi siya ay wala na siyang magagawa. Wala eh. Nangyari na ang nangyari. Napatigil siya na makitang isang pamilyar na babae. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na nilapitan ito. Hinawakan niya ang balikat ng matandang babae. Lola! Napalingon naman kay Phoebe ang matandang babae. Natatandaan niyo pa po ba ako? Kumunatan noon ang matanda. Ako po yung binentahan niyo ng gayuma. Napaa naman ang matanda. Oo, ikaw nga yon. So, kumusta naman? Hindi alam ni Phoebe kung matutuwa siya o ano. Itatanong ko lang po, Lola, kung may expiration ba yung gayuma na binigay niyo sa akin o kung may paraan ba para matanggal yung gayuma. Nagtaka si Phoebe nang tumawa ang matandang babae.
Gayuma, talaga naniwala ka sa sinabi ko, iha? Mas lalo nagtaka si Phoebe. Ano pong ibig niyo sabihin? Tumawa ang matanda habang napapailing. Hindi totoo na gayumang binigay ko sa'yo. Napakunot ang noo sa Phoebe. Kung hindi po yun gayuma, ano po yun? Malaki ang naging ngiti ng matanda. Robust yun, iha. Ano, may nangyari ba sa inyo? Nanlaki ang mga mata ni Phoebe at hindi makapaniwalang tinuro ang matanda. Ano? Hindi gayumang binigay niya sa akin kundi robust? Tumango naman ang matanda. Ngayon ay alam na niya kung bakit biglang nag-inat ang katawan ng lalaki ng gabing yun. Teka, kung hindi po totoong gayuma yon, bakit sinabi niya sa akin na mahal niya ako? Ngumiti naman ang matanda. Ano sa tingin mo? Hindi nakasagot si Phoebe dahil hindi naman niya alam ang sagot. Ibig sabihin nun ay mahal ka na lalaking pinainom mo nun. Hindi alam ni Phoebe kung ilang minuto siya nakatulala sa kinatatayuan niya. Parang biglang tumigil ang mundo niya sa mga nalaman niya. Phoebe! Hinawakan ni Cyrus ang braso ni Phoebe. Nagulat naman siya na makita ito. Humihingal ang lalaki na para bang ang layo ng itinakbo nito. Cyrus, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nasa Maynila ka? Napabuga na malakas na hangin si Cyrus at umayos ang tayo. Galing ako sa bahay pero sabi ni Manang umalis ka raw kaya hinanap kita. Sabi ni Mami nagpunta ka raw kahapon sa opisina. Hindi sumagot si Phoebe na maalala niya nakita. Kung ano man ang nakita mo, wala sa akin yun, Phoebe. Si Jace ang kusang humalik sa akin pero tinula ko siya at sinabi sa kanya na kaibigan lang talagang turing ko sa kanya. Seryoso na tumingin si Phoebe kay Cyrus. Magtapat ka nga sa akin, Cyrus. Mahal mo ba talaga ako? Nagtaka naman si Cyrus. Anong klaseng tanong yan? Siyempre mahal kita. Hindi pa ba sapat ang mga pinapakita ko sa'yo? Kailan pa? Kailan mo pa ako mahal? Natigilan naman si Cyrus. Ha? Kailangan ko pa ba yung sagutin? Oo. Mas lalo naging seryoso si Phoebe. Kailan mo pa ako mahal? Nung may nangyari sa atin? Umiling si Cyrus at napakamot sa noo. Nakakahiyaman aminin pero simula nung high school pa tayo, mahal na kita. Nanlaki ang mga mata ni Phoebe. Hindi ko alam kung napapansin mo ako doon pero palagi kita napapansin. Gusto ko nang lapitan doon at gusto kong maging close sa'yo pero inuunahan ako ng kaba. Wala ka kasing kaibigan. Palagi ka mag-isa. Hindi ka naman pala salita kaya natakot ako na baka kapag nilapitan kita, hindi mo ako kausapin. Maliit ang umiti si Cyrus. Kaya nga laking tuwa ako nang malaman na sa bahay ka namin pumasok bilang katulong. Natutuwa ako sa tuwing kinukwento ka ni Mami sa akin. Itong pag-uwi ko lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ka. Hindi ko naman sinasadya na may mangyari agad sa atin eh. Hindi yun ang gusto ko. Sorry. Napailing sa Phoebe. Hindi mo kailangan mag-sorry. Kasalanan ko rin yun. Napakunot ang noo si Cyrus. Anong ibig mo sabihin? Napabuntong hininga sa Phoebe. Ay, na-scam kasi ako ng matandang babae. Sabi gayuma daw yung laman ng bote, yung pala robust. Nanlaki ang mga mata ni Cyrus. Gayuma? Tumango naman sa Phoebe bilang sagot. May balak kang gayumahin ako? Napaiwas ang tingin sa Phoebe at tumango. Wala eh. Desperada na ako na makita ka ulit. Doon ko napatunayan na kahit ilang taon tayong hindi nagkita. Ikaw pa rin ang mahal ko. Napangiti naman si Cyrus at sinapo ang mukha ni Phoebe. Hindi mo na ako kailangang gayumahin, mahal ko, dahil matagal na akong baliw na baliw sa'yo. Napapikit si Phoebe nang halikan siya sa labi ni Cyrus. Napangiti siya. Napakasaya niya dahil nalaman niya na all this time na akala niya ay epekto lang ng gayuma ay hindi pala. Totoo pala talaga siyang mahal na lalaking mahal niya. Teka, may gusto kong sabihin sa'yo. Napatitig naman si Cyrus sa kanya. Ano yun? Kinuha ni Phoebe ang kamay ni Cyrus at pinahawak sa kanyang tiyan. Buntis ako. Nagulat si Cyrus. Magkakaanak na tayo. Mula sa pagkagulat ay unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Cyrus. Magkakaanak na tayo. Tumango naman si Phoebe na may ngiti sa labi. Yes, magkakaanak na tayo. Sa sobrang saya ni Cyrus ay binuhat niya sa Phoebe at inikot. Natawa naman siya. Sobrang saya ko, mahal. Napangiti naman si Phoebe.
Masaya rin ako, mahal ko. Dahil mahal mo rin ako. Muli ay naglapat ang mga labi nila. Nakangiti naman na nakatingin na matandang babae sa dalawa. Another successful mission na naman. Isang buwan lang ang nakalipas ay nagpakasalagad sina Cyrus at Phoebe habang hindi pa halataan siya nito. Isang araw ng kasal nila ang pinakamasaya nilang araw. Pero nang isilang ni Phoebe ang anak nilang lalaki, ayun na yata ang pinakamasayang araw ng buhay nila. Hindi lang doon nagtatapos ang saya nila dahil binayayaan ulit sila ng isa pang anak na babae. Masaya si Phoebe dahil minahali siya ng lalaki, hindi dahil sa gayuma, kundi dahil sa totoong pagmamahal nito sa kanya. Hindi natin kailangan ng gayuma sa buhay natin para mahalin tayo ng taong mahal tayo. Mas masarap at masaya pa rin na mahalin nila tayo sa kung ano at sino tayo. Hindi yung mahal lang nila tayo dahil sa gayuma. Isa yon sa natutunan ni Phoebe na hindi pwedeng iasa sa gayumang pag-ibig. Dahil ang totoong pagmamahal ay may gayuma man o wala, ay mamahalin ka sa kung ano ka. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Cyrus at Phoebe. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!